Magandang balita para sa bawat manggagawang Pilipino. Nakamit natin itong 2024 ang pinakamababang unemployment rate since 2005. Ayon sa NEDA, mas dumami ang may hanap buhay at patuloy na gumaganda ang kalidad ng mga trabaho. Naitala na nagtapos ang 2024 na 3.8% na lang ang ating unemployment rate. Ibig sabihin nito'y nasa 50.19 milyong Pilipino na ang may trabaho at bumaba na sa 1.63 milyon ang walang trabaho. Mas kaunti na rin ang mga naghahanap ng dagdag na kita o ekstrang trabaho. Mula sa 11.9% ng 2023, 10.9% na lang nitong 2024. Mas maraming Pilipino na ang may sapat at disenteng hanap buhay. Para sa tuloy-tuloy na pag-unlad ng ating labor market, narito ang ginagawa ng pamahalaan. Enterprise-based Education and Training Framework para matiyak na ang skills ng ating mga manggagawa ay tugma sa pangangailangan ng industriya. Inclusive work arrangements para mabawasan ang hadlang sa trabaho, lalo na sa kababaihan at kabataan. Action Fund and Emergency Repatriation, agarang tulong para sa mga OFW na nangangailangan. Oo, may mga pagsubok pa, pero tuloy ang suporta ng gobyerno upang makalikha ng mas maraming trabaho, mas maunlad na kabuhayan at mas magandang kinabukasan para sa bawat Pilipino. Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon! Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilan, ang Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa mga sumusunod na shortwave frequencies sa 9.925 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Ako po si Ven Blones. Samahan po ninyo ako sa kabuuan na ating programa ngayong araw na ito. Kapapalooban pa rin po ng ilan sa mga mahalagang balita mula dito sa ating bansa. Kasama na ang mga segmentong showbiz, sports, business at ang mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Samantala, nais po namin kayong imbitahin na bisitahin ang ating Facebook page, ang Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow, like at share na rin po. Antabayanan, sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas Ngayon! Sa ating mga balita, nakiisa si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. sa pagdiriwang ng ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development sa SMX Convention Center sa Pasay City nitong Martes, Pebrero 18. Sa naturang pagdiriwang, inilunsad ng DSWD ang Pamilya sa Bagong Pilipinas, isang inklusibong modelo para sa pag-unlad na nakabase sa karapatan at nakatuon sa pamilya. Ang nilalaman o buod ng development model na ito ay binubuo ng tatlong bahagi: ang bagong pamilyang Pilipino, bumabangon sa gitna ng mga hamon, at maunlad at matatag na pamilya. Samantala, inilunsad din sa nabanggit na kaganapan ang Harmonized Electronic License and Permit System o HELPS at iba pang mga bagong programa ng DSWD. Narito ang kabuang mensahe ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. kaugnay ng ika-74 na anibersaryo ng Department of Social Welfare and Development. Thank you very much, Secretary Rex Gatchalian, for your introduction. Please be seated. Pasay City Mayor Imelda Calixto Rubiano,
the DSWD Undersecretary M. Aglipay Villar, officials and employees of the Department of Social Welfare and Development, fellow workers in government, ladies and gentlemen, good morning and happy anniversary. When we were scheduling this anniversary celebration of the Department of Social Welfare and Development, I had to pause for a moment because after all, 74 years is a significant amount of time. Kung tao yan, may senior citizens card na yan. Nag-e-enjoy na ng discount sa grocery at saka sa mga priority lane. But when it comes to serving the public, the DSWD remains as sprightly, as committed, and even a better organization than it was when you began. Since your establishment, this institution has been a steady, reassuring presence for many, many, many Filipinos through countless generations. You have provided not just assistance, but behind that assistance, you have also provided hope to families rising from hardship, to communities devastated by calamities, to individuals who need to feel that their government is there by their side, ready to assist. Your vision is simple and profound: to build a resilient, inclusive society where no one is left behind. Time and again, we have seen how that vision translates into action, whether in the swift distribution of aid after a typhoon, the consistent support for struggling families, or the enduring commitment to sectors often overlooked by society. The mission does not end here. It has really just begun. Lasting change is not built overnight. It takes consistent and honest and dedicated effort. Every single centavo spent, every program that is implemented, every decision that has been made must serve a very clear purpose: to create opportunities that endure, that uplift and reach far beyond just today. One of the strongest examples of this commitment is the 4Ps. This program reflects a fundamental belief: education and health are investments in the future. Through conditional cash grants, we help families stay on track with their children's education and their health care, laying a sturdier foundation for a better life. Sa tulong ng 4Ps, mas napapangalagaan ang kalusugan ng mga bata at ang kanilang pati na ang kanilang mga magulang. Mas dumadami ang pumapasok sa paaralan at mas nabibigyang pansin ang pangangailangan ng mga kabataan na itunuturing natin pag-asa ng bayan. Just last year, more than 4 million households received support through the 4Ps. Behind these numbers lies a deeper, more profound success. Since its inception, nearly 678,000 families have achieved self-sufficiency. Ibig pong sabihin, kaya na nila na itaguyod ang kanilang sarili dahil may kumpiyansa at pag-asa sila para sa mas maliwanag na kinabukasan. More than 1 million high school students have graduated. Nearly 470,000 elementary school children have completed their primary education. And amongst those graduates, 40,000 individuals have passed their licensure examinations, and 65 of them stood out, earning spots amongst the top examinees in their respective fields. Yet we know that progress requires more than just assistance. It demands that opportunities be built so that they may earn and they may grow. While the implementation of the Sustainable Livelihood Program, or SLP, we empower our fellow Filipinos with the skills, with the resources, most importantly, the knowledge to improve their livelihoods, whether through micro-enterprises or stable employment. Under SLP, we conduct free technical, vocational, and life skills training for our vulnerable and marginalized sectors. Hindi po ito nangangahulugan Sustainable Love Life Program, ma. Baka kasi may magtanong siya, Sir, meron bang training para sa mga pusong laging nalulugi?
Yan yung mga personalities without jowa. Nangunguna na dyan yung inyong kalihim. So masyadong masipag itong ating sekretary. Wala nang panahon para magromansa. Lahat naman sa inyo Kapag ka tinatawa niya, lahat kayo, the secretary, the USEC, kahit alas 3 ng umaga, ay tumatawag ako, sumasagot. Hindi na yata kayo natutulog. Matulog naman kayo paminsan-minsan para medyo huwag kayo makakasakit kasi kailangan namin ng sigla ninyo. Alam niyo po, kung ang SLP, ay para sa love life, siguradong dagsa ang aplikante. Lalo na yung mga nasa situationship. Yung invested ka na pero wala pa ring label. Pero negosyo po ang tinututukan natin. Hindi po puso, hindi po natin kaya yon. Sa pamamagitan nito, natututo ang ating mga kababayan kung paano magtaguyod ng negosyo, palaguin ang kita at patatagin ang kanilang kinabukasan. In 2024, nearly 271,000 households benefited from SLP. While we focus on the future, we also honor those who built the foundations of our present. Our senior citizens who have dedicated decades of their lives to hard work to help our nation, they deserve comfort, dignity, and peace of mind in their twilight years. And through the social pension for indigent senior citizens, we deliver financial aid to help cover their daily necessities and medical expenses. Hindi na mangangamba ang ating mga senior kung saan kukuha ng pambili ng gamot o panggastos na pang-araw-araw. In 2024, nearly 4.3 million senior citizens received social pensions. For these elders, the monthly stipend is a reassurance that their contributions to the nations are cherished and are appreciated and redound to their benefit. Even as we strengthen these core programs, we remain vigilant against modern challenges such as climate change. Natural disasters are growing more frequent, more severe, leaving communities at greater risk. So to address this, we utilize the Quick Response Fund, or QRF, a dedicated resource for swift, effective disaster response. Nakalaan ang QRF para sa agarang pagbili ng pagkain, kagamitan, at iba pang pangunahing pangangailangan ng mga nasalanta sa kalamidad. Last year, nearly 7.4 million disaster-affected Filipino families received essential assistance through the QRF. Over 540,000 families were also provided early recovery services, ensuring support beyond just immediate relief. These numbers embody our commitment to stand with our people, swiftly, compassionately, and resolutely through every stage of their recovery. As we commemorate the past, we must also prepare for the future. That future demands modernization, efficiency, accessibility. That's why today we launched our new initiatives. First, the HELPS, or the platform that streamlines the application processes for licenses and permits, makes it faster for stakeholders to access DSWD services. Pangalawa, second, the minors traveling abroad system. As part of HELPS, this system modernizes travel clearance processing for Filipino minors. Pinadadali at inaayos nito ang proseso para sa mga magulang at tagapag-alaga habang tinitiyak ang kaligtasan at kapakanan ng mga batang Pilipinong bumabiyahe sa iba't ibang bansa. And lastly, the Pamilya sa Bagong Pilipinas program. This initiative aims to strengthen family development and welfare in every stage of life, recognizing that nurturing households are the cornerstone of a thriving nation. Sa programang ito, susuriin natin ang kalagayan ng bawat pamilya upang matukoy ang kanilang tunay na pangangailangan. Kasabay nito, ipapatupad natin ang mga angkop na kalinga upang matiyak ang tulong ng gobyerno na wasto, sapat at tumutugon
sa kanilang mga sitwasyon. These endeavors reflect a government that listens and that responds, a government that evolves to meet the needs of its people. At this juncture, let me recognize the steadfast efforts of the DSWD. Your courage, particularly during the recent spate of calamities, has been nothing short of extraordinary. Ika nga, you are the first to respond, but the last to sleep. While others sought shelter from the storm, you walked into the chaos to deliver relief. You have saved lives, brought hope, and demonstrated the true power of compassion. For that, the country is grateful. For that, your president is grateful. To my fellow Filipinos, the success of these programs does not rest on the shoulders of the DSWD alone. It requires our collective determination, support, and our effort. Let us build the Bagong Pilipinas, a nation where every citizen has a chance to dream, to strive, to succeed. A country where compassion is not merely a value but a way of life. A Philippines where no one gets left behind. Maraming salamat po. Mabuhay ang DSWD at happy anniversary sa inyong lahat. Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, hinikayat ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. ang mga Pilipino na tangkilikin ang mga oportunidad sa trabaho sa Bagong Pilipinas sa buong bansa. Lumabas sa datos na mahigit 66,000 individual ang natanggap sa trabaho sa mismong job fair na ginanap noong nakaraang taon. Ayon kay Pangulong Marcos, isang patunay lamang ito na may angking galing at kakayahan ang mga Pilipino para maging produktibo ang kanilang pamumuhay. Patunay po ito, napakagaling talaga ng Pilipino, lahat ng ating mga kababayan. Kailangan lang ng pagkakataon katulad ng job fair na ito. Kaya naman, gagawin ko po lahat para itong programa na ito ay magkalat sa buong bansa. Si Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Mga lider ng Kamara, suportado ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr. laban sa bantang pananakot ng ibang kampo sa mga tumatakbong senador. Sa isang campaign kick-off ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte, sinabi ni Pangulong Marcos na may mga ibang tao na pagpatay sa mga kapwa Pilipino ang naiisip lamang na solusyon sa mga problema. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes. Nanindigan ang dalawang lider ng Kamara na hindi ugali ng pagka-Pilipino ang pananakot. Ayon kina Deputy Majority Leader Paulo Ortega at Assistant Majority Leader Jay Conghun, tama lang ang ginawang pagtuligsa ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. laban sa mga binitiwang pahayag ng dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagbanta na ipapatay ang mga senador para makapasok ang kanilang pambato sa darating na halalan. Sa campaign kick-off ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Carmen, Davao del Norte, sinabi ni PBBM na ang problema sa ibang tao ay iniisip lang nila na ang solusyon sa mga problema ay ang pagpatay sa mga kapwa Pilipino. Sabi pa ni Ortega, dinadaan na lang ng dating Pangulo sa negative campaigning dahil alam niyang hindi uubra ang kanilang mga kandidato sa susunod na halalan. Dagdag pa ni Conghun na ang mga ganitong uri ng pananakot ay hindi magsasalba sa senatorial candidates para manalo. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Alyansa para sa Bagong Pilipinas, desididong bigyan ng atensyon ang kakulangan ng progreso sa Mindanao. Ayon kay dating Senate President Vicente Soto III na sa kabila ng malaking pondo na inilalaan niya sa Mindanao ay nananatiling mabagal ang pag-usad ng rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kathleen Forbes.
Nangako ang mga senatorial candidate ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas na tututukan nila ang mga nararapat na hakbang upang matuldukan ang kakulangan ng pag-unlad sa Mindanao. Sa ginanap na pulong balitaan, sinabi ni dating Senate President Tito Soto na sa kabila ng malaking budget na inilalaan sa Mindanao ay nananatiling mabagal ang pag-usad na rehiyon. Nasa kamay din anya ng mga botante na siguruhing ang mga ilalagay na leader sa Mindanao ay mapagkakatiwalaan na gagamitin sa tama ang mga pondong inilaan sa rehiyon. Sinang-ayunan ito ni House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Anya kung titingnan ang sinusumiting National Expenditure Program ay meron talagang inilalaang pondo sa Mindanao. Giit pa niya na kahit baluarte ng Duterte ang Mindanao, ang presensya ng alyansa sa rehiyon ay commitment ng administrasyon para sa progreso ng buong bansa. Si dating Interior Secretary Benhur Abalos naman itinutulak na amyendahan ang Local Government Code upang mas maging maayos ang daloy ng pondo mula sa nasyonal patungo sa lokal. Mula Kamara para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Magiging tugon ng Korte Suprema sa petisyon na inihain para simulan na agad ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dapat munang hintayin. Ito ang pahayag ni Senate Minority Leader Coco Pimentel matapos ang nauna ng sinabi na base sa konstitusyon ay forthwith o dapat agad magsagawa ng impeachment trial. Ang detalye ng balitang ito mula kay Nympha Asuncion. Para kay Senate Minority Leader Coco Pimentel, dapat hintayin na lang ang magiging aksyon ng Korte Suprema kaugnay ng inihaing petisyon para simulan na agad ng Senado ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ng Minority Leader na ito lang ang tanging niyang masasabi kaugnay ng naturang petisyon. Tumanggi na si Pimentel na magbigay ng dagdag na komento kaugnay nito. Kung matatandaan, una nang pinahayag ng senador na base sa konstitusyon ay dapat forthwith o dapat ay agad na magsagawa ng impeachment trial. Masyado na anyang mahaba ang 3 hanggang 5 buwan na paghihintay bago magsimula ang aktwal na paglilitis sa impeachment. Una na kasing pinahayag ni Senate President Chis Escudero na malamang ay matapos pa ang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa Hulyo masisimulan ang aktwal na impeachment trial. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ven Blones. Pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban sa mga senador, iba sa naging banta ni Vice President Sara Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Romualdez Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Paliwanag ni National Bureau of Investigation o NBI Director Jaime Santiago, ginawa ng matandang Duterte ang nasabing banta sa isang political rally at binigkas ng pabiro. Habang binigkas naman ng Vice Presidente ang pagbabanta sa isang press conference na may pagdidiin at sinabing hindi siya nagbibiro. Ang detalye ng balitang ito mula kay Lawrence Tanhoco. Naniniwala si National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na magkaiba ang atake ng ginawang pagbabanta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga senador kung ikukumpara sa naging pagbabanta ng anak nito na si Vice President Sara Duterte kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Paliwanag ni Santiago na isa ring dating hukom, ginawa ng matandang Duterte ang nasabing banta sa isang political rally kung saan talamak ang political rhetoric o yung mabulaklak na klase ng pananalita at malinaw din niya na ito ay binigkas ng pabiro. Patunay niya ang mga taong nagtawanan matapos banggitin ng dating Pangulo ang usapin hinggil sa pagpatay sa mga senador. Samantalang sa naging banta naman umano ng ikalawang Pangulo, binigkas ito sa isang press conference at binigyan diin pa umano ng nakababatang Duterte na hindi siya nagbibiro. Kaya naman punto ni Santiago na walang basihan na imbestigahan pa ng NBI ang naging pahayag ng matandang Duterte. Maliban na lamang kung may direktang reklamo silang matatanggap hinggil dito. Mula pa rin dito sa southern part ng Metro Manila para sa Bagong Pilipinas, ako si Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pagdaragdag ng opisina ng Department of Migrant Workers ng Pilipinas sa iba't ibang bahagi ng mundo,
kasado na ayon sa pamahalaan. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kung magkakasya ang pondo ay posibleng maiakyat pa sa 8 at 10 ang opisinang maitatayo ng gobyerno para umalalay sa mga overseas Filipino workers. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Hindi bababa sa 6 na migrant workers offices ang target itayo ng Department of Migrant Workers sa iba't ibang panig ng mundo upang mailapit pa sa overseas Filipino workers ang serbisyo ng gobyerno. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Kakdak na kung pahihintulutan ng budget, posibleng maiakyat pa sa 8 hanggang 10 ang opisinang maitatayo ng gobyerno para umalalay sa mga OFW. Sa kasalukuyan, nasa 41 migrant workers offices na ng Pilipinas ang nakakalat sa buong mundo. Kaugnay nito, sinabi ng kalihim na dito naman sa Pilipinas, palalakasin rin nila ang regulasyon para naman sa accommodation facilities ng mga recruitment agency. Sisiguruhin anya nila na makatao at above standard ang kalidad ng mga accommodation na iaalok sa mga OFW. Narito ang naging pahayag ng kalihim. So we plan to further regulate para dapat makatao, above standard ang accommodation. And of course, we plan globally to open more migrant workers offices. We opened 3 new ones in 2024 in Bangkok, in Vienna, and in Budapest, Hungary. So we plan to open at least 6, and it can go up to 8 and even 10 kung the budget allows. So we plan to open up at least 6 new migrant workers offices worldwide. Right now, it's 41. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Administrasyong Marcos tagumpay sa pagsusulong ng kapakanan ng mga overseas Filipino worker nitong 2024. Ayon kay Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak, hinigpitan pa ng gobyerno ang pagbabantay sa mga Pilipino sa ibang bansa. Habang nitong 2024 ay 15 establishmento na sangkot sa illegal recruitment at human trafficking ang naipasara ng pamahalaan. Ang detalye ng balitang ito mula kay Raquel Bayan. Pumalo sa 2.7 million na kontrata ang naproseso ng pamahalaan nitong 2024 para sa mga Pilipino na nais magtrabaho abroad. Sa Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak na siniguro ng pamahalaan na dokumentado ang mga Pilipinong magtatrabaho sa ibang bansa upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ng mga ito. Sabi ng kalihim, nitong 2024, hinigpitan pa ng gobyerno ang pagbabantay sa mga Pilipino sa ibang bansa. Noong nakaraang taon, nasa 15 establishmento na sangkot sa illegal recruitment at human trafficking ang naipasara ng pamahalaan. Marami rin anyang online illegal recruitment ang na-take down mula sa iba't ibang social media sites, habang nasa 71 illegal recruitment cases ang naisampa ng gobyerno kung saan 15 dito convicted na habang karamihan ongoing na ang pagdinig. Maraming online illegal recruitment takedowns sa TikTok at sa Facebook. 71,000 illegal recruitment sites ang na-takedown natin. We prosecuted around 71 illegal recruitment cases. Ongoing yung karamihan dito sa courts, and about 15 convictions ng illegal recruitment. And we aided about 20,000 OFWs who needed our legal assistance along the way dito sa home office. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang Pilipinas ngayon, kasama si Ben Blones. Posibilidad na pagbebenta ng mas murang karneng baboy pinag-aaralan ng Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa, pinag-aaralan na ng kagawaran ang nasabing opsyon gaya ng ipinatupad na Rice for All program na nakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Ang detalye ng balitang ito mula kay Mary Ann Bastasa. Kinukonsidera na rin ng Department of Agriculture ang posibilidad na makapag-alok ito ng mas murang karne ng baboy sa mga mamimili sa gitna ng nananatili pa ring mataas na presyuhan nito sa merkado. Ayon kay DA spokesperson Asik Arnold de Mesa, pinag-aaralan na nagkagawa ng opsyon na ito na gaya ng ipinatupad sa Rice for All program na nakatulong sa pagpapababa ng presyo ng bigas. Posible raw na maging available din ito sa mga kadiwa ng Pangulo Kios. Samantala, inaasahang magkakaroon pa ng konsultasyon ng DA sa mga stakeholder sa linggong ito sa usapin naman ng paglalagay
ng maximum suggested retail price o MSRP sa baboy. Kaya nga merong pag-aaral muna and then susunod ay mga konsultasyon para lahat aware doon sa mga gagawing hakbang at para bago pa man din magkaroon ng paglalatag ng MSRP. So, yung likelihood ng compliance mataas. Yan ang tinig ni Asek de Mesa. Batay sa pinakahuling monitoring ng DA Bantay presyo na nanatiling mataas sa 380 to 480 pesos ang kada kilo ng pork belly sa Metro Manila, habang nasa 350 to 420 pesos naman ang kada kilo ng kaskim. Mula sa DA para sa Bagong Pilipinas, Merian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Department of Education iniimbestigahan ng umano ay ghost student sa Senior High School Voucher Program. Kaugnay nito, sinabi ng DepEd na tinitingnan ang posibleng pananagutan ng ilang tauhan at opisyal na sangkot sa nasabing anomalya at posibleng ipatigil o tanggalin ang akreditasyon ng mga paaralan na mapatutunayang lumabag sa patakaran ng programa. Ang detalye ng balitang ito mula kay Diane Lear. Iniimbestigahan ngayon ng Department of Education o DepEd ang aligasyong may ghost students sa Senior High School Voucher Program sa 12 pribadong paaralan sa Siyam na Division. Ayon sa DepEd, kabilang sa kanilang tinitingnan ang posibleng pananagutan ng ilang tauhan at opisyal na sangkot sa amonoy anomalya. Posible rin umanong ipatigil o tanggalin ang akreditasyon ng mga paaralang mapatutunayang lumabag sa patakaran ng programa. Sinabi ni Education Secretary Sani Angara na mahalaga ang agarang aksyon upang mapanatili ang integridad ng pondo at ng programa. Dagdag niya, seryoso ang DepEd sa pagsisiyasat sa maling paggamit ng pondo ng bayan kaya't pananagutin sa batas ang mga mapatutunayang may kasalanan. Kasama sa mga hakbang na inihahanda ng DepEd ang pagkolekta ng ebidensya laban sa mga sangkot at posibleng pagsasampa ng kasong administratibo at kriminal upang masagurong mapanagot ang mga responsable. Mula sa Pasig City para sa Bagong Pilipinas, Diane Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Narinig po ninyo ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Samantala, antabayan na naman po ang mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dumako na tayo sa ating regional news. Unahin natin ang mga balita mula sa rehiyon ng Luzon. Mula sa Lawag, dating punong barangay, itinampok sa Ilocos Norte Parole and Probation Office dahil sa kanyang dedikasyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Rani Dorilag. Naitampok ni Mr. Joji B. Jimenez, Volunteer Probation Assistant ken dating Barangay Chairman iti Barangay Poblasyon, Burgos, Ilocos Norte. Iti Ilocos Norte Parole and Probation Office iti boses ng Subuklaya. Iti sarita ni Jimenez, ti panagbalin na Volunteer Probation Assistant ket maysa anay papusuan, adaan ti dedikasyon ken napudno nga agserbi. Namo nga nay deto iti maysa Christmas program, kas may sa guest speaker ket naimatangan na ti panangrik na dagiti nakangeg iti sarita ni Jimenez kadagiti kliyente ken pamilya dagitoy. Dito iti rason iti panakapaiget ti passion ni Jimenez iti panagboluntaryo ken nainspiraran ang mga nong iti posisyon na tapno agserbi. Patyan ni Jimenez at ti rehabilitasyon dagiti probationers ken paroles ket napateg iti panagbayabay kadakwada nga agbalinen a responsable ken natulnog a kameng ti pamilya ken iti komunidad. Ni Jimenez ket agserserbi pay kas Pollution Control Officer iti Environment and Natural Resources Office ti Provincial Government iti Ilocos Norte. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Maraming salamat, Rani. Yan ang ulat mula sa Lawag. Samantala, dumako naman tayo sa Agoo, Department of Health, na mahagi ng mga newborn hearing screening unit sa ilang piling ospital sa Rehiyon 1. Ang detalye ng balitang ito mula kay Albert Kawile. Nang ibunong ti Department of Health Ilocos Region iti sa ngapulo a newborn hearing screening units nga agad diti nasurok may 1 milyon na pesos iti tunggal may sa kadagiti napiling hospital di rehiyon. Dagitoy a unit ket mangpabalin iti nasapa panakaduktal iti panakapukaw iti panagdengeg kadagiti maladaga ken kapasngay. Ti screen newborn hearing screening machine ket sukimatan na ti sungbat iti makinuneg alapayag iti unik ken makaaramid iti nadumaduma a panagsukimat. Impaganatgat ni Regional Director Paula Pasidionco anag iti unit ket mangpasayat iti nasapa diagnose ken panangibabaet para iti panakapukaw iti panagdengeg amang ipalubos kadagiti amin akapasngay ang makastret kadagiti serbisyo iti hearing screening karaman kadagiti recipient facilities dagiti ospital iti Pangasinan, Ilocos Norte, La Union ken Ilocos Sur. Iti agdama adda nga hearing screening reference centers iti Region 1. Ikinapateg ti newborn hearing screening ket adda iti nasapa panangilasin iti panakadadael iti panagdengeg tatinaladaw a panakaduktal ket mabalin nga apektaran na ti panagsao, pagsasao ken psikolohikal a panagrangay. Manipod RP Agoo, Albert Kawile para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Albert. Yan ang ulat mula sa Agoo at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Luzon. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Kabisayaan mula sa Morongan, Department of Social Welfare and Development, Region 8. Patuloy ang implementasyon ng Project Lawa at Binhi sa mga benepisyaryo sa rehiyon. Ang detalye ng balitang ito mula kay Dayan Camplon. Ang Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ay magpapadayon hito ng implementasyon ng Project Lawa at Binhi or Local Adaptation to Water Access and the Breaking Insufficiency through Nutritious Harvest for the Impoverished ang mga bungto palibot hariyon 8 nga mga benepisyaryo hini kataliwanhan malang puson nga pagpapatuman han proyekto hadto ng kalabay nga tuig 2024. Inin para makaghatag benepisyo hamas damo pang mga benepisyaryo ngan maibanan ito ng epekto han climate change. Para masiguro itong malang puson ng implementasyon hininga proyekto, ang Risk Resiliency Program for Climate Change Adaptation and Mitigation Technical Staff inagdumara hadi pala maihang gayon hin consultation meetings nga da mga representante han Office of the Municipal Agricultural Services nga Municipal Social Welfare and Development Office. Ang Project Lawa at Binhi ay may panuyo nga mapakasug itong resiliensya han komunidad hapag atubang kontra climate change. Paghatag doon ng food security ngan pagbaton ha epekto itong El Nino o iba pang kalamidad. Tikang Media Syudad Han Borongan, Dayan Camplona para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Dayan. Yan ang ulat mula sa Borongan. Samantala, dumako naman tayo sa Sogod. 13 coastal communities sa Southern Leyte sasailalim sa Aquaculture Status Survey ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang detalye ng balitang ito mula kay Aljon Malot. Gikatakdang ipaubos sa Aquaculture Survey ang 13 ka-coastal communities sa Southern Leyte. Nasayran sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kun BFAR nga kini naglakip sa mga kalungsuran sa Liloan, San Francisco, San Ricardo, Pintuyan, Libagon, Sogod, Malitbog, Padre Burgos, Macrohon, Limasawa, Buntok, Tomas o Pusugang Dakbayan sa Maasin. Gitaho nga ang makolekta nga data magsilbi nga pundasyon sa pag-umol sa evidence-based nga mga polisiya o mga strategiya aron mapalambo ang economic viability o kontribusyon sa aquaculture sa ekonomiya sa Pilipinas. Kalabot niini, nagpahigayon ang Fisheries Management Area kon FMA Coordinating Unit kon FCU8 ug Aquaculture Fisheries Geospatial Information System kon AQ FGIS launching ug Aqua Farm Enumerator Training sa miaging adlaw. Tinguha sa tigom nga maandam ang mga enumerator sa pagpahigayon sa mga Aqua Farm Inventory gamit ang AQ FGIS. Gikan sa Sogod, Southern Leyte, Aljon Malot para sa Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Aljon. Yan ang ulat mula sa Sogod at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Kabisayaan. Samantala, dumako naman tayo sa rehiyon ng Mindanao mula sa Cagayan de Oro, barangay health workers, barangay nutrition scholars at midwives sumailalim sa barangay First 100 or 1,000 Days Rollout Training. Ang detalye ng balitang ito mula kay Kokoy Medina. Malampuson ang gipahigayon nga rollout training uban sa pipila ka mga midwife, barangay nutrition scholar ug barangay health workers kalabot sa barangay First 1,000 Days niadtong Pebrero 11 ngadto sa Pebrero 14 ning kasamtangang tuig. Ang maong training kabahin sa barangay First 1,000 Days project sa Vitamin Angels Philippines uban ang Cagayan de Oro City Nutrition Committee nga giimplementar niadtong milamayng tuig. Ang mga partisipante nagagikan sa mga pilot ng mga barangays mao ang barangay Bayabas, Bunbun, Kamaman-an, Kalintuan ug Lapasan. Nasayran nga ang first 1,000 days mao ang ilang phase sa bata gikan sa konsepsyon ini hangtod nga kini mulungtad sa edad nga 2 anyos diin crucial ang development sa body, brain metabolism ug immune system niini. Gani pinaagi sa maong training gilauman nga magiyahan ang mga barangay health workers, barangay nutrition scholar ug ang mga midwives angay buhaton aron kini ilang mapaabot usab ngadto sa inahan sa ilahang tagsa-tagsa ka mga barangay ilabay na sa mga inahan nga nagpasuso sa ilahang mga kabataan. Gikan din sa Radyo Pilipinas Cagayan de Oro, kini si Kokoy Medina para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Kokoy. Yan ang ulat mula sa Cagayan de Oro. Dumako naman tayo sa Zamboanga Heart Lab 3 Community Art Exhibit. Isinagawa sa lungsod ng Dipolog bilang bahagi ng selebrasyon ng National Arts Month. Ang detalye ng balitang ito mula kay Bless Emboyan. Gisaulog kaniadtong niaging semana ang National Arts Month 2025 sa lungsod sa Dipolog, Zamboanga del Norte. Adunay gihimong community art exhibit nga gitawag nga Heart Club 3 sa museo sa mismong lungsod nga gitambungan sa mga partisipante gumikan sa nagkalain-laing buhatan. Aduna usab gipahigayon nga awarding ceremony alang sa mga nidaog sa Dipolog Film Festival 2024 ug ang first Dipolog Original Songwriting Competition gihimo dungan sa aktibidad. Ang exhibit gihimo isip pagsanong sa kasaulugan sa National Arts Month ug kini giapilan usab sa mga lokal nga artist sa Dipolog City ug mga silingan nga lungsod ug munisipalidad ug usa ka proyekto nga gipanguluhan sa Arts Council sa Dipolog. Gikan diri sa Radyo Pilipinas Zamboanga, kini si Bless Iboyan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Bless. Yan ang ulat mula sa Zamboanga. Dumako naman tayo sa Marawi Peace Covenant bilang panata para sa ligtas at tapat na halalan 2025 nilagdaan sa Lanao del Sur. Ang detalye ng balitang ito mula kay Johania Yusuf. Pinirma ng mga kandidato ang mga uluan si Lanao del Sur sa Peace Covenant gulalan ko secure, accurate, free and fair elections o di na SAFE 2025 a programa si Lanao bubugudin sa Provincial Capital Complex, Marawi City. Anta pagyang ko ta programa so kapakasuporta ako Tito Benar akam butua sa giyang kaya pakataling umaakap sumili sa mga uluan sa May 2025. Isay ni ko panamaro mga kandidato ang mga uluan ko kaisay seram para ko kalilinta dagu katatanor kung masa elections kaan minggulalan so kasumili sa mga uluan na dumaadin asimukot. Kabasa umya makapirma sa giyang ko ta Peace Covenant so pirma iranak na bumatag pirma kag yuto din ikyapakito kawirang ko adat agu kito na nirang ko mga proseso o titua kambutua. Diya si Johania Yusuf pun sa Marawi para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Johania. Yan ang ulat mula sa Marawi.
at kabuuan na ulat mula sa rehiyon ng Mindanao. Narinig po ninyo ang ating regional news para sa araw na ito, kalipunan ng mga balita mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas. Samantala, antabayan na naman po ang ating mga segmentong business, sports at showbiz. Dumako na tayo sa ating mga segmento. Unahin natin ang ating balitang negosyo. Narito si Steph Vicente. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw, narito tayo muli para sa segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan. Iniulat ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na bumawi ang remittances mula sa overseas Filipinos noong Disyembre ng nakaraang taon upang magtala ng record high matapos ang 6-month low na naitala sa naunang buwan. Sa datos ng BSP, ang cash remittances o money transfers sa pamagitan ng mga bangko o formal channels noong Disyembre ay nasa record 3.380 billion US dollars, tumaas mula sa 2.808 billion US dollars noong Nobyembre at sa 3.280 billion US dollars na naitala sa kaparehong buwan noong 2023. Year to date, ang cash remittances ay umakyat sa 34.493 billion US dollars, tumaas ng 3% mula sa 33.491 billion US dollars sa kaparehong panahon noong 2023. Ayon pa sa BSP, ang Estados Unidos ang pinakamalaking source ng cash remittances na nasa 40.6%, sumusunod ang Singapore na may 7.2% at Saudi Arabia na may 6.4%. Ang Japan ay mayroon namang 4.9%, United Kingdom na mayroong 4.7%, United Arab Emirates o UAE na may 4.4%, Canada na may 3.6%, Qatar na may 2.8%, Taiwan na may 2.7% at South Korea na mayroong 2.5%. Samantala, naitala ang personal remittances sa 3.733 billion US dollars, tumaas mula sa 3.121 billion US dollars noong Nobyembre at 3.625 billion US dollars noong Disyembre ng taong 2023. Ang full-year personal remittances ay pumalo naman sa 38.341 billion US dollars, tumaas ng 3% mula sa 37.210 billion US dollars noong taong 2023. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa iba pang mga balita, ibinahagi ng Philippine Coffee Board o PCB na posibleng tumaas ang presyo ng kape sa bansa sa mga susunod na araw. Ito'y dahil sa kakulangan sa global supply at mas mataas na halaga ng nasabing produkto. Sinabi ni PCB President at Co-Chairperson Pasita Juan na maaaring sumirit ng humigit kumulang 20% ang presyo ng kape. Gayunpaman, binigyang diin niya na maaaring makinabang ang mga lokal na magsasaka sa pagtaas ng presyo ng kape kung makakagawa ang mga ito ng magandang kalidad ng beans. Batay sa tala ng PCB, halos dumoble sa 350 pesos mula sa dating 180 pesos kada kilo ang farm gate price ng Robusta, ang pinaka-pinoproduce na uri ng kape, habang ang commercial grade coffee ay pumalo sa 320 pesos kada kilo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa pagtatapos ng ating segmento, isinusulong naman ng Subic Bay Metropolitan Authority o SBMA ang isang makabagong hakbang tungo sa pagiging smart port city sa pamagitan ng pakikipagtulungan sa Port of San Diego. Sa pagbisita ng mga opisyal ng Port of San Diego sa Subic, tinalakay nila
ni SBMA Chairperson at Administrator Eduardo Jose Alinio ang mas malalim na ugnayan sa larangan ng maritime industry. Ayon kay SBMA Senior Deputy Administrator o SDA para sa Port Operations Ronnie Yambao, inimungkahi nila sa Port of San Diego na tuklasin ang iba't ibang aspekto ng artificial intelligence, automation, break bulk cargo handling and management, shore power connection, cruise ship terminal at market development at ship repair. Bilang tugon, inimbitahan ng mga opisyal ng Port of San Diego si Chairperson Alinio na bumisita sa kanilang daungan upang mas mapalalim pa ang diskusyon para sa mga posibleng proyekto. Ayon sa Port of San Diego officials, marami ang pagkakatulad ng kanilang pantalan sa Subic Bay kaya't nais silang pagtibayin pa ang kasalukuyang ugnayan. Ang Port of San Diego ay isa sa nangungunang 30 container ship port sa Amerika na may taunang cargo volume na halos 3 milyong metriko tonelada. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At dito na nagtatapos ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan para sa Radyo Pilipinas World Service. Ito si Steph Vicente. Muli, magandang araw. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Steph. Yan ang ating balitang negosyo. Samantala, para sa ating balitang pampalakasan, narito naman si Leo Magpayo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magandang araw. Narito na po ang sports balita. Pagkaraan ng dalawang magkasunod na pagtatapos na hindi nakaakyat ng entablado, nagbabalik muli sa tuktok si Filipino pole vaulter EJ Obiana kung saan nalundag nito ang pinakamataas niya ngayong taon para pamunuan ang Orlen Copernicus Cup na ginanap sa Torun, Poland. Nalagpasan ng 29 anyos na si Obiana ang 5.8 meters sa loob ng 3 pagtatangka para manaig sa 11 kataong kalahok sa torneo na kinabibilangan ng mga kilalang pangalan katulad nina Piotr Lisek, Sondre Guttormsen, Menno Vloom at Huang Bokai. Kinuha naman ng hometown favorite na si Lisek ang silver medal pagkatapos malundag ang 5.7 meters habang si Guttormsen ng Norway ay nakuha din ang 5.7 meters subalit bronze medal ang ibinigay sa kanya dahil sa countback. Dahil sa panalo, nabawi ni Obiana ang pagkatalo sa dalawa niyang huling kompetisyon kung saan hindi siya nakapasok sa top 3. Bigo ang two-time Olympian na depensahan ang kanyang titulo sa ISTAF Indoor sa Germany pagkarang magtapos sa ikapitong pwesto sa nalundag nitong 5.55 meters bago siya bumagsak sa ikasyam na pwesto sa Meeting Halls de France. Ito rin ang ikalawang gintong medalya ni Obiana sa panibagong indoor season kung saan pinamunuan niya din ang Meeting Metz Moselle Athlelor sa nalundag nitong 5.7 meters at tinalo si Tokyo Olympic silver medalist Christopher Nelson. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sisimulan ng De La Salle College of St. Benilde ang pambihirang ika-4 na sunod-sunod na titulo sa oras na makalaban nila ang Arellano University itong Pebrero 20 sa pagbubukas ng NCAA Season 100 Women's Volleyball Tournament na gaganapin sa San Sebastian College Recoletos Gym. Magiging hamon ito para sa Lady Blazers at kay champion head coach Jerry Yee kung saan ang ilan sa kanilang mga susing players ay naglalaro na bilang profesional katulad ni Cloan Mondeñedo, Gail Pascual at Mitch Gamit. Gayunpaman, inaasahan na dominahin pa rin ng Benilde ang torneo na inaasahang may mga bigating players pa rin sila.
Makakatapat nila ang Lady Chiefs alas 11 ng umaga habang ang Lyceum of the Philippines University na nagbabalik mula sa kanilang back-to-back Final Four appearance sa seasons 98 at 99 ay bubuksan ang kanilang kampanya kontra Emilio Aguinaldo College alauna ng hapon. Umaasa naman na sundan ng Colegio de San Juan de Letran ang kanilang sorpresang finals appearance kung saan makakatapat nila ang Jose Rizal University sa Biyernes, Pebrero 21, alas 11 na umaga, bago ang bakbakan sa pagitan ng San Sebastian at Mapua University alauna ng hapon. Sa men's side, bubuksan ng 4-time defending champion na University of Perpetual Help System Delta ang kanilang hangaring gawing 5 sunod-sunod na kampyonato sa Sabado laban sa San Beda University alas 9 ng umaga habang magbabanggaan ang Arellano at Lyceum alas 3 ng hapon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Mabilis dinispatcha ni Vince Paras ang kanyang katunggali na si Mohammed Shamim ng India kung saan pinatumban niya ito sa third round ng kanilang laban na ginanap sa Johor Bahru, Malaysia. Agresibo ang katutubong General Santos City sa unang round pa lamang kung saan pinabagsak niya ang kanyang mas matangkad na kalaban sa unang 2 rounds mula sa matinding left hook bago patulugin mula sa isang suntok sa third round na pinadala si Shamim sa lona. Dahil sa lakas ng suntok, napilitan ng referee na ihinto ang laban para makuha ni Paras ang kanyang ika-23 panalo na may 3 talo at 1 draw. Bagsak naman sa 6 wins at 6 losses si Shamim. Bilang dating challenger para sa World Boxing Council o WBC International Light Flyweight Crown at International Boxing Federation o IBF Mini Flyweight Belt, hangarin ni Paras na makakuha ng world title sa nalalapit na panahon na naniniwala naman ang kanyang promoter na si Sanman Boxing na makakamtan niya ito. Kasalukuyang ranked 5th sa IBF Flyweight Rankings at ika-11 sa WBC Flyweight Division ang 5'3" na Pinoy boxer. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ito po si Leo Magpayo. Magandang araw. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Leo. Yan ang ating balitang pampalakasan. Samantala, para sa mga nag-aabang ng mga chismis mula sa mundo ng showbiz. Para sa ating showbiz balita, narito naman si Mama JT. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Halo! Magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ito, tila mapapaaga ang kasal ng Kapuso TV host na si Shaira Diaz at ang aktor na si E.A. de Guzman. Napagdesisyonan kasi ng mag-asawa na gusto na nilang magkaanak kaya gusto na nilang ikasal ngayong Agosto, ngayong taon. Taong 2026 ang unang plano ni na EA at Shaira na magpakasal sana pero ngayon tila napaaga nga ito. Biro nga ni EA hindi na raw talaga makapaghintay si Shaira na pakasalan siya at humirit pa ng biro si EA, quote and unquote, sabi niya, hindi ko alam. Bigla na lang sinabi sa akin ni Shai na pakasal na tayo sa 2025 next year.
Chika naman ni Shaira, gusto na nitong i-level up kasi ang kanilang pagsasama dahil parehas na rin naman silang nasa tamang edad na nasa 30 anyos. Anya pa, quote and unquote, so gusto ko na magpakasal, gusto ko na magka-baby para may bago sa buhay. Doon rin naman tayo papunta, why not paagahin na lang? Sabi niya ni Shaira. Sa ngayon daw ay patuloy ang ginagawa nilang preparation para sa kanilang kasal. Sabi ni Shaira, kumpleto na rin ang kanilang wedding entourage kung saan makakasama nga ang ilan sa mga malalapit na kaibigan nila ni EA sa showbiz. Ibinalita rin ng Kapuso star na sa South Korea para nila bibilhin ang gagamitin niyang wedding gown. O say pa ni Shaira, church wedding ang napili nila ni EA na mangyayari sa Silang Cavite. Sabi ni Shaira, para po tahimik away from the noise. My dream wedding, very intimate lang po at close friends lang. Makakasama raw sa entourage sina Ara San Agustin, Kaloy Tingkungko, Anjo Pertiera at Julia Montes. Sabi niya, quote and unquote, yung mga nakawitness ng love story namin from the very start, nandyan po sila. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa iba pa nating chika for today, handa na ang kapamilya actress entrepreneur na si Andrea Brillante sa kanyang pagsabak sa bagong season ng FPJ's Batang Quiapo. Abot langit ang pasasalamat niya sa teleserye king at actor-director na si Coco Martin na nagbigay sa kanya ng tsansa na makasama sa nangungunang teleserye ng ABS-CBN Studios. Aminado si Andrea na magkahalong nervyos, pressure at excitement ang nararamdaman niya ngayon sa panibagong challenge na haharapin niya sa kanyang acting career. Matagal na raw niyang gustong sumabak sa aksyon. Sabi nga niya, quote and unquote, I am very much ready. Matagal ko na rin po actually nire-request na gusto kong mag-action. At bago mapasama sa Batang Quiapo, nagbida na rin si Andrea sa mga hit kapamilya series na High Street at sa sequel nitong Senior High. At syempre bukod kay Andrea, ang iba pang bago makakasama sa serye ay sina Angel Aquino, Jake Cuenca, Albi Casino, Juan Rodrigo, Paulo Paraiso, Jillian Vicencio, Charmaine Buencamino, Michael De Mesa, Albert Martinez, Dante Rivero, Chanda Romero at syempre si Celia Rodriguez. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At sa uli nating chika for today, goals achieved. Yan ang status ngayon ng kapuso celebrity na si Cassie Legaspi matapos ang successful nitong health and fitness journey matapos mabawasan ang kanyang timbang. Ibinandera kasi ni Cassie ang resulta ng ginagawa niyang pagpapapayat ngayong taon. Sa isang panayam sa kanya, ibinahagi nito ang resulta ng kanyang weight loss journey. Quote and quote, sabi niya, I lost 30 pounds. Grabe yung 30 pounds na iyan. Say ng kapuso star, kinailangan din talaga niyang magbawas ng timbang dahil sa pagkakaroon ng kondisyon na tinatawag na hypothyroidism na nakakaapekto sa kanyang overall health. At syempre, mas kinakarir na raw niya ngayon ang pag-aalaga sa kanyang kalusugan at grabe rin ang pinapairal niyang disiplina pagdating sa kanyang eating habits. Base sa mga TikTok videos ni Cassie at sa mga latest photos niya na kanyang ina-upload sa Instagram, kitang-kita ang napakalaking pagbabago sa kanyang katawan. And aside from this, mas nagiging blooming pa ngayon ang dalaga at syempre nag-umapaw ang kanyang self-confidence. At syempre, hindi rin pinalampas na pusuan at i-like ng ating mga netizens ang kanyang Latina makeup challenge sa social media, pati na ang kanyang Valentine's Day photoshoot. Sabi niya, quote and unquote, nagpa-check up na ako and then talagang change lifestyle. In terms of diet, kailangan
talagang ityaga. But at the same time, hindi pwede mag-calorie counting masyado. Dapat sakto lang, saktong amount, that type of foods, then that I ate. Sabi pa ng twin sister ni Mavi Legaspi. At revelasyon niya, talagang all out ang support ng kanyang pamilya sa ginagawa niyang fitness journey. Sa katunayan, sinasabayan pa siya ng kanyang mga magulang na sina Carmina at Zorin Legaspi at kapatid niyang si Mavi kapag meron siyang workout session na nagiging bonding nila buong pamilya. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. And OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Mama JT. Yan ang ating showbiz balita. Narinig po ninyo ang kabuuan na ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Magpapasalamat muna tayo sa mga nakasama natin sa ating programa ngayong araw na ito. Sa ating mga executive producer, kina Jerome Toledo at kay Stephanie Vicente. Sa mga nakasama natin sa ating technical side, kina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, ang ating intern ngayong mga panahon na ito mula sa Rizal Technology University, kay Henry Doblas at kay Anthony Pimentel. Maraming salamat din sa mga nakasama natin sa ating mga segmento para sa araw na ito. Sa ating balitang negosyo, kay Steph Vicente sa ating balitang pampalakasan, kay Leo Magpayo sa mga kasama natin na nag-ulat mula sa iba't ibang rehiyon at lalawigan dito sa Pilipinas para sa ating regional news at sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Hanggang sa susunod na edisyon na ating programang Ang Pilipinas Ngayon, ako po muli si Ven Blones. Maraming salamat po at mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan si Ven Blones sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.